kahit ngayong 2025 tingin ko ito pa rin yung, for me lang ito pa rin yung magiging number 1 choice ko kapag bibili ako ng scooter. So pinatay ko yung makina tapos ginawa akong bisikleta. 102, 104, 105, let's go! And we are back with another video for today. Pagkwentuhan lang natin kung saan ba lalagay itong ADV 150 ko ngayong taon 2025. At dahil isa o dalawang beses pa lang natin siya nagpapa-PMS simula nang nabili natin siya, pupunta tayo sa bagong Honda dito sa May Buendia. At sakto bagong renovate yung Honda na yon, meron na silang mga big bike. Tumingin na rin tayo ng mga bagong motor at prices. So tara! Ay, ang sarap ng magaan lang ang dala. Actually, medyo one way na hindi ito eh. Okay lang kaya? Kamote agad. So, may ginagawa ako. Sabihin nyo nga kung legal to. Kasi kapag umikot tayo doon pabalik, dito lang din ang bagsak natin. So, pinatay ko yung makina. Tapos ginawa akong bisikleta. Oh. Mukha naman di ako pinapansin. Sakto. So kung tingin nyo illegal tong ginagawa ko, please let me know. Pero parang hindi naman. Sa paningin ko kasi life hack to. Pero syempre ingat pa rin tayo. May mga dumadaan. Yan, tas dito ko na i-on. O diba? Di na natin kailangan umikot. Ang layo kasi nun. Kung taga dito kayo, alam nyo yan. Para lang makaabot ako dito, kailangan ko pa umikot dun sa likod. Kamote ang putik. Ito, isa pang life hack yan eh. Yung pwede kang mag left turn. Ako sa bike ni Kuya. Anyway, kung hindi ako nagkakamali, ito ay pangalawang PMS pa lang natin para dito sa ADV. Pero lagpas 4 na taon na to sa akin. So syempre, huwag nyo gagayahin. Pero hindi ibig sabihin ng last pag na tong bike. Hindi ko lang talaga na-maintain ng sobra kasi nakakalimutan ko, tsaka napunta na yung attention ko dun sa XSR 900 natin. Pero gayon pa man, ito pa rin ang paboritong motor ko kasi ito ang pan-daily ko. Huwag lang sana magtampo kasi minsan gusto ko to palitan ng Fazio eh. Nagagandahan kasi ako sa Fazio. Pero mukha namang malabo matuloy yun kasi minsan naisip ko rin naman mag-moto camping. So kapag pagdating sa moto camping, ito talaga ADV lang sa kalam. So kahit 150cc lang to, may mga light trail to na kaya niyang bakbakin eh. Sheesh. Langalan tunog. Nagwawabol oh. Dahil yan sa top box eh. Pag tinanggal yung top box, mawawala yan. Ayun nga, bigla akong gusto buhayin itong ADV natin. Na-mention ko na rin sa huling vlog. Parang may gusto kong i-upgrade sa kanya, palitan, pormahan. Pero ang kumukontra kasi doon yung gastos. Kaya ngayon, ang gawin na lang natin, PMS muna. Total, doon naman dapat magsimula yan eh. Pagkatapos natin unahin ng PMS, ang susunod na gusto kong gawin, palitan ng muffler para medyo lumabas yung tunog. Pero hindi pa kalkal. Nag-iisip lang ako kung ano yung medyo magandang forma. Kala mo, haba ng biyahe natin, yun yung Honda. Yun oh, tapos tingin-tingin na rin tayo ng bike. Shoutout nga pala kay Sir Miko Moto. Papanood ko yung mga ADV sesh niya eh. Kaya naiinggit ako. Ang dami ko rin gusto idagdag. Dito na yung motor natin. So general check up ang labas na ito. Kasi talagang wala akong clue kung kumusta na siya. So habang nag-aantay tayo ng update, vlog muna tayo dito sa loob. Hirapan lang tayo may kanta. So baka makapiright. Grabe to, pagpasok mo ito agad oh. Wala palang clutch to? Yes sir, wala po. Yung tsura ng cockpit mo kapag ito yung motor. Baba na tayo agad. Ayoko magbayad. Tsaka wala tayong pambayad. 2M, grabe. Tapos ito yung sunod natin. Ito yung gusto ko talagang ma-ride dati pa.
Pero hindi ko pa natatry. Ito yung munti ko nang bilhin bago yung XSR. CB650R. Magkano na ba ito ngayon? 550k. Inline 4. Ang ganda talaga. Pero ayoko yung e-clutch na to. Gusto ko yung normal lang. Grabe, tingnan nyo yan, oh. Yan ang wala tayo. Bakit nung ganyan sa XSR eh? Kung may tae. Solid. Ang ayokong pinalitan nila dito, ito. Hindi ko type, mas gusto ko yung luma. Pero grabe yung pagka-red talaga. Actually, nag-message ako kay Boss Jow eh. Sabi ko, swap kami. Try niyo yung XSR 900. Ita-drive ko yung CB650R niya. Kasi alam ko muntik na rin bilhin ni Boss Jow yung XSR 900 na Azul. Naalala ko nag-post siya dati, inaabangan ko yun. Pero napunta siya doon sa GX10. So baka lang gusto niya pero hindi nagre-reply. Boss Jow, baka naman. So kapag gusto mo ng retro naked, dito ka sa CB650R. Kapag gusto mo maging sports, dito ka sa CBR. 500 na pala to. Hindi pala to yung 650. Review tayo ng presyo. Sorry, first time ko lang ginawa tong mga may presyo-presyo. Di naman tayo ganitong channel. So yung CBR 650R, yung sport niya to, yun yung... okay. Mali ba? May bago tayo natutunan. So para malaman mo pala kung i-clutch yung CB or basta yung big bike mo. Etong itim na to, miss. Dapat ito rin, no? Pag walang clutch standard, wala po siyang maitanong. Okay. Ganun mo pala malalaman. Standard e-clutch. Mas gusto ko yung standard kung ako. Hindi siya ganun ka-sharp side din dito. So pwede ka mag-angkas. Clip-ons. Kenggit. So ito, kita ba? Ito inline 4 na. Yung kanina hindi. Nagkamali tayo. Sorry na, first time. Hindi tayo ganitong channel. Pa-ride lang tayo. For sale ba to? Pero ang price ko is 20. Damn. Yung kapal na mukha magtanong eh. Baka kahit panaginip di natin makuha yan. Pag nakuha natin sa panaginip yan, bawangot na yun. At ito naman yung CBR Fireblade. Yung 1000 RRRR. Ito nga pala yung view bago natin ituloy. So nasa second floor na tayo. Nandito yung mga big bike nila. Yan, Buendia lang yan. So, meron din silang lounge. Pwede mo ata makita habang pinipms yung bike mo. So ito yung wala dati nung pumunta ako dito. Meron lang sila ground floor. So ito na yung Fireblade. Pag ganito si Boss Torgy naman pinapanood ko. Again, ang presyo niya ay 1.7 million. Bangs din na ito. Pero syempre kung magkaroon tayo ng ganyang pera, alam niyo na kukunin ko. R1 tayo, R1. Yamaha loyalist eh. Grabe pala yung ginagawa mo ng mga nagvo-vlog dito sa sa shop. Hirap din. Hindi ako sanay. At ito naman ang big brother ng ADV 150 natin. Ang XADV 750cc, tama ba? So ang presyo naman ng XADV ay 840,000. Ito kinonsider ko rin kunin noon, pero nung nag-aral-aral ako konti, parang medyo namahalan ako. Tapos pag big bike kasi yung iba, or katulad ko, parang gusto natin nandun yung hataw o yung piga na kapag gusto natin maging kamote. So dito kasi medyo may pagka-automatic siya. So parang ADV na pinalaki talaga. Kaya yun lang naman pumigil sa akin. At saka mahal, yun talaga mahal. Ano to, parang 120k more kumpara doon sa XSR 900 natin. Pero solid na to, grabe. At ito ang magiging itsura ng cockpit natin kapag ito ang motor mo. Handbrake ba to? Hindi ko sure kung ano to, pero parang handbrake. Kung sakali, gusto ko yan. Grabe, solid bike. Kaya mga ilang oras pa? 30 minutes. Sir, palit tayo ng air cleaner sir. Tsaka change yung gear oil sir. Lilinisan ko na rin yung preno mo kasi may ingay pa rin. Okay. Sige. Tapos bayad na lang sabay-sabay na to. Okay, thank you. So habang nag-aantay tayo matapos yung service, kain muna tayo. Sorry na agad kung hindi masyado maganda yung mga b-roll o yung pagka-montage nung mga chinek nating bikes. Tapos pinakita ko yung presyo. Hirap din pala gawin nun yung ginagawa ng ibang channel.
Pero grabe talaga yung CB650R. Ang tagal ko tiningnan. Sana makaride tayo nun. At tapos na nga ang ating PMS. So pakita ko muna yung total dito nung inabot ng PMS natin. So umabot siya ng 1,150. Tapos yung pinaka labor ay 600 pesos. So hindi ko alam kung mahal o sakto lang, pero okay naman para sa pangalawang PMS. So goods na ulit yung motor natin. Sarap. Parang mas naging suwabe ah. Uy. Wala lang talagang tunog. Yun lang yung mahirap dito sa ADV. So balikan ko lang yung topic kanina na sinimulan ko, kung saan ba lalagay itong ADV 150 or 160 na kasi ngayon pagdating sa mga scooter na pwede nyo bilhin ngayong taon. Bago ako umalis, sabi ko kay ate, bakit wala akong nakikitang display ng ADV? Sold out daw. Ang pagkakaalam ko rin, ADV 150 or 160 talaga ang pinakamabenta. So sold out doon. Kaya kanina nung nire-review natin, tinitingnan natin yung mga motor, walang display eh. Kahit ngayong 2025, tingin ko ito pa rin yung, for me lang ito pa rin yung magiging number one choice ko kapag bibili ako ng scooter. Siguro dahil sa looks, kasi yung looks nito gustong gusto ko pa rin. Yung stock na gulong niya maganda kasi talagang kaya ng light off-road. Tapos yung battery ko hindi ko pa napapalitan. Although sinabihan niya ako na palitin na daw yun kasi lagpas-lagpas na sa kakayahan niya. Pero wala talaga akong problema sa bike na to. Ganun siya ka-solid. Pagas muna tayo, 2 bars na lang eh. Tapos konting walk around ulit tayo dito. Ganda dito yung bagong Caltex. Siguro mag-mention lang ako ng mga ibang sikat na motor para lang ma-compare natin. Pero ano ko to opinion ko to. So huwag kayong magagalit. PCX 160 or kung may 150 man nun, tingin ko mas maganda to pagdating sa forma kasi mukhang barko yun. Pagdating sa performance, tingin ko kaya naman nila parehas. Lumalamang lang to yung gulong talaga eh. Sinasabak talaga nila to sa mga grabehang ride. Kayang-kaya talaga ng ADV. Ngayon sa NMAX, yung NMAX gusto ko rin matry at gusto ko yung itsura. Pero every time na sumasakay ako sa NMAX, ang problema ko sa kanya, yung cockpit. Yung makikita mo habang nagra-ride ka, syempre everyday na nira-ride mo to, for me walang dating eh. Yun lang yung problema ko sa mga NMAX. Tapos pagdating naman sa mga later version, syempre ADV 160 na lang tayo kung kaya ng budget. Pero tingin ko pagdating sa mga second hand, ito ang best buy. At saka tingin ko may chance na makahanap kayo ng low odo hindi laspag na ADV 150. Dahil dun sa mga gusto bigla mag-upgrade nang galing ng ADV 150 tatalon ng 160. Kasi may mga ganun tao gusto nila latest agad yung sa kanila eh. Yun, for me, kahit ngayong 2025, if not the best, isa pa rin to sa mga the best scooter or motor na makukuha nyo. Tara, pag-asa tayo. Ang dami sa hindi pa tayo nakakaikot masyado. Yung iba ginagawang storage ng barya yan eh. Safe ba yun? Full tank, unleaded. Doon nga pala sa mga bago dito sa channel natin, welcome sa Doma Moto. Usually XSR 900 po ang gamit natin. Pero ngayon, plano kong buhayin ng ADV. Tingnan natin kung saan ang magiging next ride natin. Kung long ride o baka idiretso na natin ang moto camping. At para naman dun sa mga regular viewers natin, welcome back. Mga luma. Mga luma. Ikutin natin tong usual. Favorite part. Walang tunog pero swabe naman yung takbo. 70. Hindi ko alam bakit pero kapag sa scooter natatakot ako kapag bumibilis na. Kaya magwa 100, almost 100. Bigat ko kasi, ang dami ko pang dala. Parang mas matagal na siya mag 100, hindi katulad dati. Ayan, 100 kph. Mas nakakatakot yung feeling sa scooter kaysa sa big bike. 102, 104, 105, let's go! Pagdating naman sa mga issue or mga ayaw ng mga tao, madalas sinasabi dito yung arangkada niya. So pagdating doon, agree ako doon sa mga nagsasabi nun. Nakapag-test ako ng Vespa, di ba? Mabagal talaga arangkada nito kumpara sa iba, para sa isang 150cc. Pero bukod doon, okay naman siya.
By the way, yung mga sinasabi ko pala dito, sariling opinion at experience ko yun. Hindi naman tayo detailed na review channel para gumawa ng mga ganyan. Pero gusto ko lang din i-share kasi baka merong gusto kumuha sa inyo ng ADV, di ba? Mapa 150 o mapa 160. Ang ganda dito, magana tayo, video. In this crazy life we live, we all need someone to hold, a friend to light the way when the world starts to unfold. Through all the ups and downs, the highs and lows. So sa mga nanood, as usual, salamat sa inyong lahat. Kita-kits sa susunod na vlog. Ride safe everyone! Peace!